Sa parehong hearing, pinatutsadahan ng defense ang kasalukuyang administrasyon dahil sa umunoy pagpapatuloy at pagtaas daw ng kaso ng drug-related killing sa bansa sa ilalim ni Marcos. Ito ay parte ng naging argumento ng defense kaugnay ng aligasyong EJK sa ilalim ng kampanya kontra droga ni Duterte. Ngunit hamon ng Malacanang maglabas ng ebidensya at patunayan ang mga aligasyon laban sa administrasyon at nahanda silang paimbestigahan ito. Nagbabalik si Criza Lopez para sa detalye. Pag-amin ba yun na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Inalmahan ng palasyo ang naging argumento ng legal counsel ni Pangulong Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman na patuloy ang pagtaas ng bilang ng drug-related killing sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Ayon kay Pala's Press Officer at Undersecretary Attorney Claire Castro, kung mayroong basihan at ebidensya si Kaufman sa kanyang argumento, ang mga pangunahing tagapagpatupad ng batas ang unang dapat mag-imbestiga ng patayan kaugnay sa droga. Binigyang diin ni Castro na hindi nais ng Pangulo na maging marahas ang laban kontra sa ilegal na droga. Ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Kung ito po ay mabibigyan ng ebidensya at meron talagang dapat na mapanagot, ang PNP po, CIDG, NBI, kinakailangang mag-imbestiga rito kung mayroong sapat na ebidensya. Hindi po palalagpasin ng Pangulo ang mga abusado. Hamon ni Castro sa nagbigay ng impormasyon na ito na kumpletuhin ang detalye ng akusasyon at dalin sa mga investigative bodies. Iginiit niya na trabaho ito ng investigative bodies na imbestigahan at hindi ng Pangulo. Hindi po gugustuhin ng Pangulo na mabahiran ang administrasyon na ito ng madugong extrajudicial killing dahil hindi po yan ang kanyang legacy. Direktiba ni Pangulong Marcos, hindi niya nais ang madugong laban kontra droga. Ayon kay Castro, laging isinasaalang-alang ng Pangulo ang due process at karapatan ng inaakusahan na mailahad ang kanyang panig. Inaakusahan, hindi po kinakailangang ipapatay agad nang hindi sila nadidinig. Para sa EuroTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.